Naluging negosyo at nasirang relasyon. May pag-asa pa kayang maayos? Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. The Jeline Marcelino Story. Susunod na. Happy New Year and welcome to the 700 Club Asia. Maligayang Pasko pa rin sa inyong lahat. Alam naman natin, Brother Peter, na ang ating bansa ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Tama. And Sonja, for most Filipinos, the New Year signifies an important transition in our lives. That's right. Bagong taon, bagong buhay, ito yung panahon, nilulubog na natin sa limot ang nakaraan at hinaharap natin ang panibagong bukas. Pero hindi lang dapat ilubog sa limot ang mga nangyayari the past year. There are life lessons that we can look back to and learn from, reflect, so that we can move forward this new year. Tama yan, Brother Peter. Katulad na lang ng pinagdaanan ni Jeline. Sari-saring mga pagsubok na nagdulot ng matinding pighati. Paano kaya siya nakabangon sa mga ito? Panuorin natin ang kanyang kwento. Nagkabaon-baon po kami milyon-milyon sa pagkakautang. Yun na yung gusto kong sumuko na sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. Ang pagkabaon sa milyong pisong utang ng mag-asawang Jeline at Norvie ay mistulang naging bangungot sa kanilang pamilya. Magkatuwang sila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang kanilang trendy t-shirts ay nakilala at pumatok sa merkado, kaya labis ang kanilang kaligayahan nang makamit ang kanilang mga pangarap. So 2003, may bahay na kami. 2004, may sakyan na kami. Kampante ka na sa buhay mo. Kasi akala mo nga, puro pa-diretso na pataas na. Before kasi may bisyo yung asawa ko. Gumagastos talaga siya sa inuman ng malaking halaga. Mismanagement na din ang pagdating sa pag-handle. Unti-unting humina ang kanilang mga negosyo hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nasaid ang kanilang ipon at nalubog sila sa utang na halos 3 milyong piso ang halaga. Nalagay pa sa alanganin ang mga naipundar na bahay at sasakyan bilang bayad utang. Sunod-sunod na yung mga pumutok ng cheque namin, ganyan, tapos nasira na yung pangalan namin. Ang dami mong pera that time, tapos pag nawala na, parang wala na din ikaw kamag-anak, wala ka na rin kaibigan, wala ka na rin kapamilya. Niisip namin kung sino malalapitan namin, kung sino mauutangan, kung sino yung makakatulong sa amin that time. Talagang napakahirap. Nasa hopeless situation din kasi ako yung nakaranas na pinahiya talaga ng mga pinagkakautangan namin that time. Pinilit ko pa rin, naghanap ng way para makabangon kami. Pero wala na talaga. Nagbenta si Jeline ng bags na kalaunay naging daan para makarinig siya ng salita ng Diyos. Meron siya sa verse sa Bible na kinuwento about sa yung pinatigil ni Jesus yung bagyo sa lawa. Nung sinasabi ni Jesus doon sa dalawang na ang liit naman ng pananampalataya niyo. Sabi nga, alam niyo kasama niyo ako, di ba? Parang bakit kayo natatakot? Eh nung napakinggan ko yun, parang ako yung nasa senaryo na mas mataas pa sa akin yung bagyo ng buhay ko. Alam kong may Diyos, pero bakit natakot ako? Iyak ako na iyak habang ginawa niya. Hanggang sa, yun, nag-start na ako doon, nakilalanin talaga ang Panginoon. Sa paghihikayat ng nakilalang pastor, naengganyo si Jeline na magsimula ng Bible study sa kanilang tirahan kahit pa naging mailap ang asawa sa pagdalo nito. Ngunit muli silang nasubok nang ipagbuntis ni Jeline ang kanilang ikatlong anak, lalo na't kritikal ang kondisyon nito. Diba, sobrang depressed ko nga nun, sobrang stress. So, dinudugo ako nun. Ang findings ng doktor sa akin is, kailangan ko na daw raspahin. Kasi palaglag na daw yung fetus ko. Hindi sa natatakot ako raspahin. Natatakot ako on that time na kung magkano yung babayaran ko. Kasi, diba, baon nga ako milyon-milyon sa pagkakautang. Saan pa ako kukuha ng ipambabayad ko sa ospital? Pag uwi ko, doon ko kinausap ang Panginoon. Sabi ko sa Lord, Lord, suko na po ako. Bahayin niyo lang po yung anak ko. Kakayanin ko po kahit anong pagsubok yung pagdadaanan ko. Gusto ko po makita yung anak ko. Tapos nung gabi na yon, after ko sumurrender sa Panginoon, hindi na ako dinugot.
Yun yung time na kauna-unahang panalangin ko at kauna-unahang pag-surrender ko ng buhay ko sa Panginoon. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nang maayos niyang nailuwal ang kanyang anak. Nagpatuloy si Jeline sa pagdalo sa Christian service hanggang sa siya'y lumalim sa kanyang relasyon sa Panginoon. Pero nasubok muli ang pananampalataya ni Jeline nang malaman niyang nahulog sa tukso si Norvie. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding lamat ang kanilang pagsasama. Sobrang sakit kasi hindi mo na-expect eh. Pinagsisisihan ko talaga. Kasi yung pamilya na pinangarap ko, di ba, sa isang iglap is mawawala. Nag-decide ako na doon ko na talaga hanapin yung totoong Panginoon na sinasabi sa akin ng aking asawa. Halos 2 taon ko siyang pinag-pray talaga. Siyempre, nandun na yung pagpapatawad. Nung oras na yon na pinatawad ako ng asawa ko, doon ako nag-church. So pagpasok ko, kumakanta yung pangako mo na kanta, sabi ng Panginoon. Panghahawakan ko ang mga pangako mo. So tulo ng tulo yung luha ko that time. Parang niyayakap ako ng Lord na sabi niya, anak, kung hindi mo na kaya, bigay mo na sa akin, di ba? So that time, parang naman akong bata na, sige, pinibigay ko na sa'yo, pinagpapaubaya ko na sa'yo lahat. Nang manatiling tapat sina Jeline at Norvie sa Panginoon at sa isa't isa, natamasa nila ang mas matiwasay na pagsasama ng kanilang pamilya. Nagtulungan ang mag-asawa na maiahon muli ang kanilang pamilya. Hindi naman sila binigo ng Diyos nang magkaroon ng malaking order sa kanilang produkto. Dahil dito, nabayaran nila ang kanilang utang sa loob lang ng 2 taon. Matapos ang 4 na taon, nakapagpundar sila ng sarili nilang patahian. Nakapagpatayo rin ng food park business na may 3 ng branches ang mag-asawa. Hindi sapat yung salitang salamat, Panginoon. Hindi ko kayang suklian yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi lang abundant blessing ang binibigay sa amin. Isa pa yung isang privilege na makapag-share ng gospel sa iba. Talaga buhay ang Diyos natin. Ang ating Panginoong Jesus na pikakaya ng bumago ng buhay na akala mo wala kang pag-asa. Pero pagdating sa ating Panginoon, punong-puno ng pag-asa. We see in their lives how, in the midst of all those problems, God made a way for Him to reveal Himself to Jeline and Norvie. And minsan ganun kasi when we fail to see God in our situation, doon nagiging hopeless eh. But when we see Him move in our lives, nagkakaroon ng bagong ibig sabihin yung mga trials natin. And nakikita natin the blessing and the lessons behind those trials. Na when we look back, Lord, mahirap, pero maraming salamat kasi hindi mo kami pinabayaan. Yeah, and you caused us to overcome. Like how the Lord Jesus helped Jeline and her husband Norvie. The hand of our Lord is not short to help us in our times of troubles and tribulation. Sabi nga sa John 16:33, reminds us that Jesus Himself said, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. Jesus can make a way where there seems to be no other way. Huwag kang mawala ng pag-asa. If you are experiencing turmoil in your life, like what Jeline experienced, isurrender mo ang mga problema sa paanan ni Jesu Cristo. The Lord is waiting for you to come to Him. Pray this prayer of surrender with us and believe in His saving grace that sets you free from all your troubles. Sa story, nakita natin when Jeline surrendered to the Lord, everything, wala na siyang, she didn't know where to go. She didn't know who to approach. But she surrendered everything to the Lord. And then He came. And then the miracles began to happen. First with her child, and then one by one, pati yung mga negosyo nila, and then eventually their relationship. What He did for them, He can do in your life. Just come to Him believing. Come to Him in faith. Just say, Dear Jesus,
I don't know where to begin. I don't even know how to fix my life. I am in trouble. And so I run to you. Thank you that you willingly died on that cross. And because you died, you purchased for me a brand new life. And so, Lord, now I stand and I just receive from you this free gift. As I willingly open my arms in surrender to you, I humble myself and ask for your forgiveness and declare that I need you in my life. So, Lord Jesus, I invite you now to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will lead me step by step. I am willing to turn over my life completely into your hands. I will obey and follow you because I know you love me unconditionally and the plans that you have for me are good and full of hope. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa aming panalangin? Gusto naming samahan ka sa iyong bagong relasyon kay Kristo. Tumawag ka sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming Facebook pages. Pwede ka naming gabayan upang mas lumalim pa ang relasyon mo sa tunay na Diyos. Pwede ka rin mag-download ng Tanglaw sa iyong iPhone or Android phones. Magsisilbi itong gabay sa paglalim mo sa Panginoong Hesus. Available ito sa video and audio. Pwede mo rin itong mapanood sa aming YouTube channel. Nasa baba ng screen ang mga link. Sa aming pagbabalik, makakasama natin mismo si Jeline at Norvie. Alamin natin kung kamusta na sila mula nang maikwento nila ang kanilang testimony. Huwag kayong aalis. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and, if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Declare that God can do much more in your life. With your gift of 2,500 pesos or more, you will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt and discover God's supernatural grace to break the cycle when you listen to Peter Kairou's audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Welcome back to the show, and with us today are Jeline and Norvie. Kumusta na kayo ngayon? How are you doing? Okay na okay po. Okay na okay po. mas ano po ngayon. Mas maganda blessed. po. Mas blessed po ang dahil alam po natin, kasama po natin. Maski na, tama. Maski namin tayong mga dinadaan na challenges na we know we don't face it alone. Nandiyan ang Panginoon. Tama po. So speaking of the blessed life, no, ano na po ba yung mga bago since we featured your story here on the 700 Club Asia? Mga bagong nagawa ni Lord sa buhay niyo lately? Ayan. Sa negosyo, yun pa rin po. Pero ngayon yung aming pagsasama, di ba, naging mas better ngayon. At yung aming buhay na kasama ang Panginoon, siyempre po.
masaya po na... Lagi po kami magkasama sa ministry, yan. Lagi, di kami sa business, naghihiwalay. yan, lagi kami magkasama. Hindi na po paghiwalay, pero dati lagi kayong magkahiwalay. Babalibagan So lang. doon sa mga pinagdaanan yung problema no between husband and wife, Opo. paano yan nakatulong sa ministry na ginagawa nyo ngayon? Yan po. Siya na po ang... Kasi po ngayon po, pinahawak... Ay, ikaw ba ang guilty? Joke lang. Siya na po. Ako po ang ang may sala. Dati. So ngayon po, nagagamit po kami ng Lord sa couples ministry namin. Kasi sa church po namin, meron po kaming couples group. So yun po yung hawak namin na naging encouragement kami sa iba na kung paano kami mabuhay mag-asawa. Yun po. Nakasama si Lord, syempre. At saka when they tell you their problems at malalaman nila yung kwento nyo, yung mga pinagdaanan nyo as husband and wife, doon sila nagkakaroon ng hope na kung inayos ni Lord yung... Inaya ni Lord kami pa. Opo. Tama. That's right. Gumagaan po yung kanilang problema kapag... Lumiliit ang problema nila sa kapag po pinagdaanan. nasi-share namin yung pinagdaanan namin as husband and wife. So, Norvi, the Lord has been faithful sa iyong marriage. How do you as a couple keep the flame alive sa marriage nyo? Flame talaga Yung po. talagang Talagang flame. it's Nagliliya. burning. Come on. Siyempre po yung sentro ng partnership namin is si Jesus. At yung number one po na nakita ko po kung bakit po kami... Sabi niyo nga po, may flame, yung aming pagsasama, is lagi po kaming magkasama. Opo. Sa negosyo, sa hanap buhay, kapag po ako may nagdi-deliver. And Sabay po kami, Ay, kami magkasama din po. meron po kasi kaming bag manufacturing. So, pag nagdi-deliver po kami, ako yung driver, siya yung Ako pa pahinante ko. Galing. Teamwork talaga, ha? Siya yung team, siya yung work. Joke lang. It works! Opo, Diba? opo, tama po. So God has really blessed your marriage. So follow up ko na lang din sa tanong ni Brother Peter kanina. Kasi you're married, right? May mga iba-iba kayong negosyo. Malaki yung negosyo ninyo. So syempre malaki yung oras na napupunta dun sa pagninegosyo. Paano nyo nababalanse yung pagiging successful sa negosyo, pagiging faithful doon, at the same time, faithful as towards of your family. Siyempre, in your marriage, sa pagpapalaki sa mga anak ninyo, and may ministry pa, paano nyo nababalabalanse po lahat ng yan? Yun. Time management lang po talaga. Kasi sa negosyo, hindi pwedeng wala ka din doon, di ba po? Tapos, hands-on po dapat yan. Kailangan marunong tayong mag-manage ng time. Kasi kung may paraan naman po, kunwari, sa ministry po, kailangan po, kung gusto mo talaga, gagawin mo ng time yun para makapag-serve ka sa Lord. At the same time, yung business mo, tsaka yung pamilya mo, na asikaso mo pa rin. Time management Time management lang po talaga. Yun po yun. Tsaka kailangan good stewards kayo kasi binigay ni Lord yung negosyo sa inyo eh. So you need to take care of it, di ba? You need to put the proper time. Now I wanted to ask, kasi alam mo, nakaka-relate ako dito kay Norvi because ako din, I've been unfaithful. Talking about my past, no? And gaano ka-importante yung forgiveness na natanggap mo mula kay Jeline? Yun po, napaka-importante po nun. Kasi po, di ba tayo pinatawad ng Panginoon? Di ba? There is no condemnation in Christ. So, ganun din dapat tayo sa tayong mag-asawa. Di ba? Kung ano man yung past natin is... kalimutan na natin yung past. Kasi pag masasamang bagay na pinabalik-balik natin is nagiging struggle pa yun sa buhay, yung mag-asawa. Yeah. And then, ikaw naman, Jeline, paano ka nag-arrive dun sa dinesisyon mo talaga na, yes, I will forgive my husband? Opo. Yun po yung pang third na testing ko sa Lord, yung relationship po namin talagang tinest po ng Panginoon. Sa una po, mahirap po talagang ibalik yung trust, di ba po? Kasi never ko in-expect na magagawa niya yon. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, pinaunawa niya po sa akin yung mga bagay na dapat ko pong maunawaan na kung hindi po nangyari yung sa amin, hindi ko po siya makakasama sa church namin at di rin po siya makakilala sa Panginoon. So 2 years pong pagitan po namin mag-asawa since nung ako po ay nakakilala sa Panginoon. Nandun po na talagang
lagi ko siyang pinipray before, nung hindi ko pa po siya. Lagi kaming, struggles po kami sa relationship namin noon. Kasi ako lang po yung Christian. Opo, Christian. So, nililay hands? Nililay hands ko po siya. Pagtulog siya, nililay. Opo. Means, pag natutulog po siya, sa madaling araw po, yung pag nagising po ako, pinagpipray ko po talaga siya. Kasi yun din po yung turo din po sa amin ng pastor namin. Si Pastor Mike po. Effective po pala. Napaka-effective po talaga. Opo, napaka-effective po. Hanggang sa pagpipray ko po siya na Lord, gusto ko po siyang makasama sa panambahan. Gusto ko po siya, Panginoon, na makasama mag-ministry sa'yo, maglingkod sa'yo. Tapos, yun nga po, masakit man po yung pinagdaanan namin, yun po yung ginawa, yun yung way ng Lord para siya, makasama ko siya. Tines po kami sa relationship namin mag-asawa. At doon po, nung nakilala niya sa Lord, alam niyo po dati, sa Makamundo siya, tumutugtog siya sa Makamundo ng ano po talaga. Pero, noong time po na yon, talagang masasabi mo, binago po talaga totally siya ng Panginoon. Kasi director na po siya ng music team namin. Di ba po? Wow. Opo, ng church po namin, talagang ginagamit pa po ng Panginoon until now po, nagpapagamit kami sa Panginoon. At talagang naglilingkod po kami talaga sa Panginoon. Kasi sobrang thankful po kami kasi talaga na-encounter talaga namin si Jesus sa buhay po. Kulang ang lahat ng kulang po yung salitang sa kabutihan ng Panginoon. Sa Panginoon. Kulang ang paglilingkod na ginagawa namin sa kabutihan niya kasi babalikan po namin yung nakaraan namin. Sobrang hirap, sobrang sobrang struggle po kami noon. Pero salamat sa Panginoon dahil natagpuan po namin siya sa puso namin. Kasi kung di po namin siya natagpuan, baka wala na rin po kami dito. Hindi po tayo nagkita-kita. So, salamat po talaga. Sobrang thankful po kami sa Panginoon mag-asawa. Thank you, Jeline, for sharing that. I just wanted to ask, Norvi, paano mo naman ipinakita kay Jeline na treasure mo yung forgiveness niya sa'yo? Tama. Anong mga hakbang na ginawa mo para ibalik yung trust? Correct. Naligo ulit Ano ba ginawa ko? Sabi nga po ng iba nakakakita sa amin, nabibilib sa amin kasi lagi daw kami magkasama. Hindi na kami naghihiwalay. Yun siguro yung isang huwag ka nang humiwalay sa para walang temptation. That's true. Look, there's nothing. She cannot ask anymore, Norby. Where did you go? Saan ka ba? Saan ka ba pumunta? Kasi they're always together. Yeah, that's one way. You're right. Ano pa? Meron pa way na po yun na pag-flee sa sexual temptation. Di ba? Sabi naman sa Bible, flee from sexual temptation. Siguro, pagkasama mo lagi asawa mo, siyempre, lagi kang bantay. Tama. Pag dumadaan kami sa Malate ba yun? Kasi marami pong bar doon. So, pag dadaan kami, diretso lang akong ganun. Kasi nakikita ko ng asawa ko, nakatingin, magagalit. Diretso lang. Diretso lang. Opo, di po ba? Tama po. Oh my. Ay, magkasama po kami palagi. So, wala na po yung mga ganung bagay. Yun po yung... And there was no moment na nagkaroon ka ng doubt na para against Norvi na hindi ka nagkaroon ng doubt na ever since that time? Simula po nung nakita ko naman po sa kanya yung pagbabago ng ginawa ng Panginoon, nabalik na po unti-unti talaga yun. Yung trust po talaga. Kasi yun yung number one na hirap ibalik po eh. Di ba? Dati, pag mawala lang siya sa paningin mo, iniisip mo na kung sino kausap niya, saan siya pupunta, ganyan. Pero nung nag-start po siya na mag-serve sa Panginoon, yan, nandun na po, ibinalik na din po ng Panginoon din yung trust ko po sa kanya. Praise God. Yun po yung namin. Yun po. Opo. So ngayon po, may bago ba sa inyong negosyo para po ma-invite din natin yung ating mga audience at tangkilikin yung mga negosyo ninyo? Ngayon, Ngayon mayroon kaming promo eh. Yeah! Promo. Sa Bancheta de Bustos po, mayroon kaming piso samgyupsal. Wow! Anli lechon plus anli buffet, eat all you can. Anli lechon. Yes, Anli buffet. Opo. Tapos mayroon pa pong anli samgyupsal. May samgyupsal din po kami and then anli wings po. At yun po, wala po talaga kaming alam sa pagluluto. Pero talagang praise God talaga. Kasi makita mo talaga na walang imposible sa Panginoon talaga. So binigyan lang kami ng knowledge ng Lord. Yung asawa ko po siya talaga yung gumawa ng mga side dishes sa mga samgyup namin, mga menu namin. So doon mo nga masasabi na walang mahirap na hindi kayang gawin ng Panginoon. Wow. So,
ano yung pinakamahalagang lesson na sa lahat ng pinagdaanan nyo? Of course, iba si Jeline, iba yung si kay Norvie, na that you learn from the Lord, no? Through your difficult challenges. Ano yung pinakamahalagang lesson na nabaon nyo? That I'm sure you also impart to other couples. Sa akin po, lahat ng naranasan natin na hirap, minsan problema, huwag natin sabihin na puro pasakit lang to. There is a blessing sa likod ng mga problema. Di ba kagaya ng nangyari sa anak namin? Kung wala kaming pera, kung may pera kami that time, di ba? Wala kaming anak na lalaki. Nag-isang lalaki. Kasi salamat sa Panginoon, wala kaming pera noon. Kasi po kung may pera kami noon, wala yung bunso kong lalaki ngayon. Kaya po sa lahat ng problema, meron pong blessing behind. Imagine that, walang pera pero blessing yun at that moment. Louder, para ang hirap yeah. Kasi for some of us, we equate blessing with money. Opo, yun, diba? Sa inyo po, Miss Jeline, may gusto kayo idagdag doon sa sinabi ni Sir Norvie. Ayun nga po, hindi naman natatapos ang mga testing and trials natin sa buhay kasi kaakibat na po talaga yan. At yan po yung nagpapatatag ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya kung minsan may mga pagkakataon po tayo na parang nalolobat lang po tayo. Ako po na-experience ko pag ganon, I always seek God. Palagi ko siya hinahanap. Sabi ko nga, run to Jesus. Lagi tayong tumakbo sa Panginoon. Kasi nandun doon mo mahahanap yung tunay na kapahingahan ng Panginoon na hindi mo mahahanap dito sa mundong ito. Yun. Amen. Opo. Amen. Wow, thank you, Jeline. Thank you, Norvie, for being here and sharing your powerful testimony. Before we let you go, we just want to pray for the two of you. All right. Father, thank you for Norvie. Thank you for Jeline. Thank you also for the things that you've allowed them to go through for a reason, for a purpose, that their light can shine even brighter to all the other couples that are looking for hope in their marriages. Lord, we ask for renewed anointing for them, Lord, that as you use them this year, so even greater you will use them in greater measure in 2025 and beyond. Continue to bless them, Lord God. Keep them healthy and strong. Lord, so with the entire family, Lord, prosper their businesses, Lord, because you are the faithful and true God. We thank you for their lives. We give you back all the praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen and amen. Life's challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this: the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kairos in his audio teaching, One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Sa simula ng bagong taon, isaalang-alang natin ang talatang ito sa Biblia. Pinapaalala nito ang magandang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Isaiah chapter 43 verses 18 to 19 says, "Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it?" As we start the new year, let us hold on to God's hope and grace that will enable us to a year full of victories. Support this program, which brings the message of hope to your homes by scanning the QR code on your screen. God bless you. Watch again next week for another week of inspiring testimony. Happy New Year to all of you.